sapagkat nandito po tayo lahat. Amen po ba? Kaya kanina po, habang papunta po ako dito, nasilayan ko po ang kotse ng mahal na Apo Kunching. Nanalangin po ako, ang sabi ko, di ko man po siya nakita. Subalit sa kotse po na napanaligan ko, na nanalig po ako at nalubusan. Nasambit ko po, sana po, wala po akong tema. Talaga pong buhay ang Diyos, ano po talagang binibigay sa atin. Bawat anak niya ang anghel. Kanina po, sabi ko po, sa taong kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, ibigay niyo po sa akin na kung maaga po si Mami Beth, makakahingi po ako ng tema upang mapalawak po natin. Sa tuwing po ako magpapacilitator, pinapahintulutan po ng Panginoon yon. Kaya buhay po talaga ang Diyos. Amen po ba? Kaya nung nakita ko po siya kanina, Mami Beth, lumapit po ako, nag-bless ako. Sabi niya, o sige, bibigyan kita pero paubaya ko na, wag mo akong tawagin ha. Sabi po niya, kasi po tayo daw po lahat ay dumadanas ng mga pagdadalisay. Amen po ba? Kaya po ang sabi po niya, sige ang tema mo ganito, pagdadalisay po. Kaya po buhay po ba ang Diyos? Kaya po nais ko po talagang pasalamatan at papurihan sa umaga pong ito ang ating Diyos na dakila. Sa taong kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, pinupuri ko po siya lubusan at sinasamba. Ang buod po ng ating ang tema, ito po para pumaliwanagan po natin. Pagdadalisay nga po, ito po ang bigay sa akin ng aking anghel na ibinigay ng Panginoon sa kalooban po ng Diyos, si Mami Beth nga po. Ang bawat nilalang na nagsusumikap na mapalapit sa Ama, ay pinahihintulutan na dumadanas ng mga pagdadalisay. Upang mapatunayan natin ang kanilang katapatan, ano ang pinakamatinding pagdadalisay ang inyong pinagdaanan at paano po natin ito napagtagumpayan. Naintindihan niyo po ba? Kaya po kung sino man po ang kalooban ng aking matatawag, bahala na po pagharian kayo ng Ama upang malawakan niyo po ang temang ibinigay ko po sa inyo. Nais ko muna pong batiin ang aming kapatid na nakatira po dito, na si Mary Rose, birthday po niya. Bago ko po tawagin ang kakanta pong grupo ng choir, tawagin ko muna po ang si Mary Rose upang ibaagi po niya at share ang kanyang kaarawan po ngayon na blessing na tinatanggap po niya sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Mary Rose, ang aming kapatid na pinakabata. Happy birthday. Wow. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Purihin po ang ating dakilang Ama dahil po binigyan po niya ako ng lakas sa pamamagitan niya. Nagpapasalamat lang po ako sa Ama dahil po napunta po ako sa dakong ito na kung dahil hindi po ako naakay dito, wala pong mababago sa akin. Sa pamamagitan po ni Apo Kunching, gumaling po ako dito sa aking karamdaman. Yung mga dati ko pong ugali na di nais, nababago ko na po ngayon. Di po, unting-unti ko pong na-realize po na dapat po pala na ganon. Di po ginagawa yung mga mali. Ako po ay 15 taong gulang na po ngayon. Ngayon po, kailangan ko na pong baguhin yung mga maling ginagawa dahil po hindi po bagay sa age ko po ngayon. Dalaga na po. Nais ko pong tawagin si Nanay Bunso, yun lamang po. Nais ko pong tawagin si Nanay Bunso para po mag-alay ng kanta. Jugis kayo?
Buhay po ba ang Diyos? Umihingal po ako, nag-CR po ako. Happy birthday, anak. Nabati na kita kanina sa Facebook, kaya ano bang wish ko sa'yo kanina? Ayun. Patuloy po siyang manatili sa patnubay at gabay ng ating Panginoon sa piling niya sapagkat siya po, ang ating Panginoong pamagiging-sandata niya upang makamit niya ang tagumpay sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya po, ano pang napili mong kanta, anak? Okay po, sasabayahan ko daw po siya para magkaroon siya ng lakas na loob. Happy birthday ulit. Para po sa inyong lahat. Sa puso ng bawat isa, iyong makikita ang tunay na halaga ng pag-asa. Sa puso mo madarama ang tunay na ligaya, hanggat sa Diyos Ama'y nagtitiwala. Kaya't huwag mong kalilimutan, puso'y iyong ingatan, at huwag hayaang mapuno ng galit at sakit ng kalooban. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsubok, ngunit tandaan ng tunay na pag-asa'y sa puso mo matatagpuan. Akma din po sa tema, ano po? Pagsubok o pagdalisa. Sa puso mo maririnig ang matamis na tinig at awit ng ating Panginoon. Kaya't buksan ang iyong puso upang iyong madama ang yakap at pagmamahal niya. Kaya't huwag mong kalilimutan, puso'y iyong ingatan, at huwag hayaan mong ng galit at sakit ng kalooban. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsubok, ngunit tandaan ng tunay na pag-asa'y sa puso mo matatagpuan. Darating din ang araw, buhay mo'y liligaya, hanggat sa puso mo'y may pananalig at pag-asa. Kaya't huwag mong kalilimutan, puso'y iyong isahan, at huwag hayaan mong manahan ang kanyang kapayapaan. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsubok, ngunit tandaan ng tunay na pag-asa'y sa puso mong matatagpuan. Sa puso mong matatagpuan. Amen po ba? Akma po sa tema, ano po? Kung papaano ang bawat pagdalisay ay pinahintulutan ng ating Panginoon. Nandiriyan po ang ating Panginoon. Ano po? Bagamat sabi nga po pinahintulutan, subalit nandyan siya upang ang kanyang gabay at patnubay. Ang pagsaklolo po ay nandiriyan. Amen po ba? Kaya po nahuhulag po sa ng lahat. Amen po ba? Happy birthday ulit, anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Birthday, B. Talaga pong kaibuti ng Diyos, ano po. Alam niyo po ba yung bata na yan? Napakabait po dito yan, nakatira po sa taas. Kapag inutusan niyo po yan, pinakuha po ni Chris ng supot kay Tita Opel sa tindahan. Napakatagal po bago bumalik. Malamig na po yung ibabalot ni Chris. Wala pa po si Mary Rose.
Ganyan po talaga kabait yung bata na yan. Sumusunod na po talaga yan ngayon. Ngayon po, birthday niya, talaga pong pinaintulutan po ng Diyos na nandito po siya ngayon. Dito siya nagdiwang ng kanyang kaarawan. Kaya po, buhay po talaga ang Diyos. Marami rin po siyang pagdadalisay sa buhay. Pero subalit, naghari ang Panginoon sa kanyang damdamin, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Ngayon po, bago po tawagin ang aawit na magsosolo, magbibigay ng awitin, upang masilayan nyo ang kagandahan ng mga boses ng aming mga Divine Mercy Choir, ang kanyang grupo. Marami rin po silang pagdadalisay sa buhay, subalit, hindi po sila natitigatig. Nandun pa rin po ang kagandahan ng boses na binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya po, nais nyo na pong mapakinggan ang kanilang magandang tinig. Tatawagin ko na po ang grupo ng Divine Mercy Choir. Mga kapatid, dito po tayo sa harap.
Tingnan niyo po, ano po, buhay po talaga ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, sa tuwing darayo po ang magmimisyon po sa iba't ibang lugar, palagi pong pinupuri ng mga tao na pupuntahan sa misyon ang choir natin dito sa Divine Mercy. Napakaganda daw po ng mga boses. Kaya po, sa tuwing ikaw yung maglilingkod, talaga pong minsan dinadanas tayo ng pagdadalisay. Subalit yung binibigay sa atin ng Panginoon, na binigay sa atin ang boses, hindi pa rin nawawala sa ating damdamin. Yung pag-awit natin sa ating Panginoon, iba ang lumalabas, nandun yung damdamin na yung mahal mo talaga, binibigay mo ang the best mo sa Panginoon upang gumanda ang iyong tinig. Amen po ba? Kaya po yung mga kapatid nating mga choir ng Divine Mercy, pinapangunahan po ng kanilang guro na si Tita Glo Binuya. Minsan po, pag wala si Tita Glo, si Tita Ana, si Tita Bunso. Kaya po, pasalamatan po natin lagi at pagdasal natin ang tinig na binigay sa kanila ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, ito naman pong muli, ang tatawagin ko po sa kanyang pagdadalisay. Subalit, patuloy siyang kumakapit sa Panginoon. Nakikita man po namin siya. Galak na galak sa kanyang katauhan bilang sa Espiritong Banal na sumasa kanya at binibigay ng Diyos. Sa bawat araw, nasisilayan po natin siya. Sa bawat araw na siya ay natatawag upang kumanta, nandun yung damdamin po niya na tinig, na pinupurit, pinasasalamatan niya lagi ang Diyos na buhay na tinanggap niya sa bawat araw. Kaya galak na galak po siya sa tuwing siya ay mag-aalay ng awitin. Buhay na buhay po ang Diyos, ano po? Kaya hindi ko na po patatagalin. Tinatawag ko na po ang kapatid natin na pinahintulutan po din po ng Panginoon na siya ay bigyan ng magandang boses. Sa kabila ng kanyang pagdadalisay nga po, wala po sa kanyang katauhan. Tinatawagan ko po si Tita Mirna upang mag-alay po ng awitin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin at dakilain kang muli sa bawat araw. At gayon din po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Maraming salamat po. Pagdadalisay. Pagdadalisay, pagsubok, lahat po tayo'y dumaranas niyan. Amen po ba? Subalit, sa buhay ko ngayon, sabi nga ng kapatid natin facilitator, parang ayoko nang palawakin pa kung ano yung pagdadalisay. Basta, ang nasa ko na lamang, tiniling ko sa Panginoon sa tuwina, loobin niyang maalayan ko siya ng awitin at kayo pong lahat. At ito pong awiting itong iaalay ko para sa ating lahat at sa ating Panginoon ay pinamagatang the best thing that ever happened to me. Nasa kabila ng mga pagsubok, napagtagumpayan mo yung mga pagsubok, naging pagdalisay na lang, at yung mga pagdalisay na yun ay tinanggap kong kaparaanan ng Diyos upang patuloy kong maramdaman ng pagtatagumpay ng kanyang kalooban sa aking katauhan. Amen po ba? Kung paano the best thing na nangyari sa buhay ko ay nang makilala ko at maramdaman ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na gumamit sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Patuloy na napagtatagumpayan ang pawang pagdalisay. Kaya salamat po sa Ama. Sadyang katotohanan po ang sinambit ng kapatid sa bawat pag-aalay, galak po sa aking puso.
I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My bounds are no few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone's you'd ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Times when my life seemed so high, but always somehow, yes, I toss it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seemed so high, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy.
Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat po, Tita Mirna, sa magandang tinig na binigay sa iyo ng Panginoon. Ang bawat tao po, ang bawat tayong lahat, minsan din natin talaga naiiwasan ang mga pagdadalisay. Subalit, nung mapunta po tayo dito sa dako pong ito, sa taong kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Kunching, bawat mensahe po niya, sa bawat araw, ninanamnam po natin, yun po yung nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Kaya po yung pagdadalisay po na yan, parang easy lang po sa atin yan. Hindi na po natin masyadong iniinda. Sapagkat nakikilala natin ang Diyos, nagsusumika po tayo upang lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Sa pamamagitan nga po ng taong kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Kunching, doon po natin nakikita at nadadama ang Panginoon. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo lahat sa dako pong ito na nandito po tayo lahat na nakilala natin ang Diyos. Kaya ipagpatuloy po natin ang nadama natin sa dako pong ito. Muli po, muli daw po siyang mag-aalay ng ang awitin. Ang grupo ng Divine Mercy Choir, nais po niyang awitan ang ating Panginoon at ang taong kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Kunching. Tinatawagan ko po siguro si Tita Glo Binuya. Sa kabila ng ating pagdadalisay, ang ating pong Panginoon ay patuloy na kagabay. At ang sabi nga niya, sa gitna ng pagdadalisay at pagsubok na iyong pinagdaraanan, hinding-hindi kita iiwan, lumapit ka sa akin, pagkat ako ang kapahingahan. Kaya po sa awit na ito, nais ko po ay namnamin nyo ang awiting ito. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa patawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na isang araw ay makapiling mo. Narito ako at bukas lagi ang palad mo,
naghihintay sa pagtawag mo. Halika, lumapit ka, hanggang kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papawiin ko, ang pasakit mo ay kukunin ko. Hirap ng loob mo sa sandaling ito, sa dakilang namay ialay mo. Halika anak ko, sa'kin sumukong totoo. Ang pasanin mo ay kukunin ko. Hirap ng loob mo, pagdadalisay na totoo. Sa akin ang lahat ng ito'y ialay mo. Anak ko, halika, sa akin ay sumuko ka. Ang pagdadalisay mo'y pagagaling tuwin na. Hirap ang loob mo sa sandaling ito. Lumapit ka sa akin at pagdadaanin ko. Pagdadalisay mo, pagsubok mo, sa akin ay isuko nyo. Hirap ng pinagdadaanan nyo, ako ang natugunan nito. Kayong naririto, sa akin ay lumapit na totoo. Ang lahat ng sakit at tusay ipaparang ko. Ang karamdaman nyo sa sandaling ito, anong mang problema pinagdadaanan nyo. Pinagtaling puso, may sakit, hirap ng loob na totoo. Sa kapaligiran naririto, problemang pinansyal sa buhay mo, mahal ko. Ang lahat ng ito'y ipaubaya sa dakilang ama ko. Ang lahat ng ito'y pagagaaning totoo, pagkat wala kang magagawa kahit ano. Ang lahat sa buhay, pagdadalisay o pagsubok man ito, kailangang pagdaanan, o mahal na kapatid ko, upang pagpatitibay ay kamtin mo, mahal ko. Kung paano naman kakapit na totoo. O ama ko, kaming lahat ngayon'y naririto, pasanin at pagsubok, nawa'y pagdaanin mo. Kami ay mahina bilang tao, kaya't karupukan ay iaalay sa iyo. O ama ko, salamat sa iyo, papuri walang hanggang totoo. Ang aming buhay ay inaalay sa iyo. Pasakitan lahat ng pasanin ko, kami
sa pagdadalisay, handog namin sa iyo. Purihin ka, O Diyos na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa bawat araw namin pinagdaraanan, pagsubok at pagdadalisay, may kabigatan man o matindi man itong naturingan. Ang lahat ng ito sa iyo po namin, Ama, inaalay. Maraming salamat po. Kay dakila po talaga ng Diyos. Sa bawat araw, tayo po lahat, binibiyayaan ng Diyos. Kanya-kanya lang po. Amen po ba? Si Tita Glo po, binayaan ng magandang boses upang maging guro siya ng Divine Mercy Choir. Marami rin po siyang pagdadalisay na dinaanan, subalit hindi pa rin po siya natibag. Sapagkat nanaan sa kanya ang pinagkaloob sa kanya ng Espiritong Banal. Amen po ba? Isa po siya sa mapalad na pinagkalooban na binilis ng ating minamahal na Apo Kunching sa taong kinalugdan upang siya ay mag-bless sa bawat araw na kung pahintulutan ng Ama na atas sa kanila upang sila ay magbendisyon. Isa po siya sa mapalad na binigyan ng Panginoon. Kaya po, mahal na kapatid, pagpatuloy mo lang, anumang pagdadalisay, manaan pa rin sa iyo ang kababaan ng loob. Salamat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ito pong tatawagin ko pong ito, isang pasyente. Nung po siyang una dito, inaakay lang po siya. Subalit, hindi po nagtagal sapagkat nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan, kababaan ng loob, nanalig at nagtiwala siya sa bawat mensahe ng ating Panginoon, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Umiiyak siya sa tuwing siya ay binibilis ng ating mahal na Apo Kunching. Talagang taimtim sa kanyang kalooban. Daman-dama niya ang dampi ng mga kamay ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya yung pong paningin niya, nagliwanag na po talagang, hindi na po siya yung inaakay. Mag-isa na po siyang pumapasok dito. Hindi po ba buhay ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon sa hiwagang binigay sa Kanya. Tinatawagan ko po ang aking kaibigan na tiga Bukana, si Emiliana Malyari. Hindi ko po kasi alam yung apelido niya sa kabiyak ng kanyang puso. Ito po siya sa harapan, isi-share po niya kung ano po ang nadama niya dito. Kaya po tinatawagan ko po si Emiliana. Maraming salamat po. Nakarating po ako dito sa lugar na ito. Dati po, nung nasa Manila pa po ako, talagang magdamag po ako din nakakatulog sa kakaisip. Baka po ako din ako makakita para sa mga anak ko. Pero po, nung pagpunta ko po dito, nagkaroon na po ako ng kapanatagan ng aking isip at puso, nakakatulog na po ako ng maayos. Sagad po, nananalig din po ako. Nasa pagdampi po ng ating Ama sa magbagitan po ang Apo Kunching ay tuloy po mag-iliwanag ang aking mga mata. Yan po ang aking dinudulog araw-araw. Salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po siya makapagsalita. Paumanin po daw. Sapagkat lubos sa kanyang kagalakan, ang hiwagang nadama niya dito. Ang sabi nga po niya, sa pagdampi ng kamay ng ating minamahal na Apo Kunching, tunay siyang nanalig at nagtiwala. Ang Diyos ang humaplos sa kanyang mata. Sa kamay nga po ng mahal na Apo Kunching, kitang-kita daw po niya ang sinag at liwanag. Kapag po siya ay nagkukwento, talaga pong yung galak sa kanyang kalooban, yung hiwaga, hindi po daw niya nadama sa kanyang katauhan yon, yung hindi pa po siya nagpupunta dito. Subalit, talaga po ang dakila ng Diyos,
talaga pong kahit saan madadama natin kung tunay tayong nananalig. Amen po ba? Kaya, mahal na kapatid, ano mong pagdadalisay sa iyo ngayon, kasama mo kami sa panalangin lagi. Kaya, manalig ka lang at magtibay sa bawat araw. Sa pagpunta mo dito, bibigay ng Diyos ang lubusang kagalingan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po, tinatawagan ko po, hindi po siya nakapag-practice ng ilang araw. Kasi dumating po ang kanyang kabiyak ng puso. Isa rin po niya, maririnig nyo, na pinagkalooban din po siya ng magandang tinig ng ating Panginoon. Dito din po sa dakong ito, sa pakikinig po ng mensahe ng Banal na Espiritu, sa katao nating minamahal na po Kunching, dito po niya naganap na nabuksan ang kanyang damdamin. Kaya lubusan po nagsumikap siya upang mapalapit po siya sa Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Marilyn Bustamante de la Peña. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y maghahandog ng, hindi po ako mag-share, pagamat alam na po ng ating Panginoon kung ano po ang aking saloobin. Hahandugan ko na lang po siya ng isang awitin at para din po sa inyong lahat at para po sa ating mahal na Apo Conching. Nasa isip lamang, tama ng pag-aalinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas na oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng puso ko.
oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Kama ng pagkailangan, ang takot ay nasa isip lang. Takot ay nasa isip lamang. Buhay po talaga ang Diyos, talaga pong ibinibigay sa bawat anak niya ang tinig na marapat. Isa rin po siyang member ng Divine Mercy Choir. Sa pamamagitan po ni Tita Glo Binuya, inakay po siya dito. Kaya po hanggang ngayon at patuloy po siyang naglilingkod bilang isang choir. Kaya patuloy po siyang binibigyan ng magandang tinig ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Yung pong tatawagin ko pong ito, marami rin po siyang nahikayat, naakay. Bilang isang teacher, hindi hadlang sa kanya na siya ay patuloy na bigyan ng Panginoon ng lakas upang sa bawat araw makapag-akay siya ng tao sa kanilang lugar. Minsan po, naiimbita ang aking pamangkin na si Berhel upang mag-talk po doon sa kanilang lugar. Kaya po, hindi ko na po patatagalin, pinupuri ko ang pinasasalamatan ng Panginoon sa pinagkaloob sa kanyang pandama bilang isang kapatid namin alagad. Tinatawagan ko po si Teacher May ng Bustos, Bulacan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Kanina po nung sinasabi ng ating kapatid na facilitator na ang tema po ay pagdadalisay, sabi nga po niya, ano raw po ba yung matinding pagdadalisay na meron po tayo? Ano po? Ang bawat isa nga po ay mayroong pagdadalisay. Kanina po nung inawit ng kapatid nating may kaarawan, si kapatid na Mary Rose po, napakaganda po nung yung awit ng puso po, no? Sabi po doon sa lyrics ay, ikaw ay hinuhubog kung kaya't may pagsubok. Amen po ba? Amen po, napakaganda pong namnamin po at pagnilayan na yung mga pagdadalisay pong dumadating sa ating buhay, yun po ay upang tayo ay hubugin ng Panginoon. Sabi nga po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, sa tuwing nagmemensahe po, tayo po ay dinadalisay hambing sa ginto. Ipo ba, idinadarang po siya hanggang ito po ay maging dalisay na ginto. Gayon din po sa atin po, kung ano man po yung mga pagdadalisay na dumarating sa ating buhay, ihambing po natin doon. Sapagkat ano man po yung dumarating sa atin, nandyan po ang ating Panginoon, kailanman po ay hindi tayo pababayaan. Nung sumunod naman pong awit ng mga choir, sabi nga po, yung Yahweh, I know you are near. Katotohanan po, ano? Bakit po tayo matatakot sa mga dumarating na pagdadalisay sa ating buhay? Samantalang batid po nating lahat, ang Ama ay naririyan para sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. At ang sumunod naman pong umawit ay, sinabi sumunod? Kasi po habang inaawit, pinagninilayan ko po yung sunod-sunod. Si Taglo po, ano? May kalaki pa pong mensahe yung kanyang awit na binanggit nga po doon yung pong kanyang inawit yung sa alibughang anak. Hambing po ganyan po ako noon eh. Sabi ko nga po sa isa kong pagbabahagi noon,
kung ang iba po ay hinango ng Panginoon sa putikan, ako po hinambing ko po ang sarili ko nasa kumunoy na. Sapagkat nga po nalilibang sa mga pansalibutang gawain po, hanggang sa binigay po ng Panginoon yung sinasabing matinding pagsubok na po sa akin noon, nung hindi ko pa po siya ganap na kilala. Sapagkat nga po sa kada kaparaanan po ng karamdaman, na nung dati po ay gumagaling po ako sa kanyang kapahintulutan po sa mga ospital at sa doktor na ginagamit. Subalit nung 2011 po ay hindi na niya ito pinahintulot sapagkat tinakda na po ng Panginoon. Oras na para po ako'y maglingkod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Oras na po, yung inawit po ni kapatid na Marlene. Ano po? Oras na po eh. Tinawag na po ako ng Panginoon sa pamagitan po ng matinding pagdadalisay na noon po'y tinuring kong matindi. Sapagkat nga po, ba't hindi ko makamta ng kagalingan? Nagkaroon po ng mga katanungan sa aking isip, bakit po hindi ako gumagaling sa iba't ibang doktor at sa iba't iba pong manggagamot na naturingan? Yun po pala ay dahil ang plano ng Panginoon ay akayin na niya ako at baguhin ang aking buhay. Bigyan nito ng kulay at maging makabuluhan upang maibahagi sa aking mga kapatid ang liwanag na nakamtan ko po sa dakong ito sa pamamagitan po ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po mga kapatid, yung po palang matinding pagdadalisay na tinatawag na nung sa dating buhay natin, tinuturing po natin, yung po pala yung pinakamagandang biyayang kakamtin natin sa ating Panginoon. Sapagkat doon po sa sinasabing pagdadalisay na iyon, pag inalay mo po at sinuko sa Panginoon at pinahintulutan na po niya na tayo ay makalaya, isa pong napakagandang biyaya ang ating kakamtin mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Patawad po, medyo mabilis po yung pagsasalita ko. Nandyan na po ang ating minamahal na Apo Conching. Kaya nga po mga kapatid, wag po nating ikalumbay. Ano po? At wag po nating ituring na ito ay, sabi nga po ay yung mga dumarating na pagdadalisay sa atin ay, kumbaga po ay paraan para tayo ay malumbay, mamroblema. Ano po? Sabihin po natin ay para tayong pasan natin ang daigdig. Hindi po. Hindi po natin kayang pasanin. Nandyan po ang Ama, na nakagabay at patnubay. Mahal na mahal po tayong lahat at kailanman ay hindi po tayo pababayaan. Yun lamang po at marami pong salamat. Marami pong salamat.